Kumusta mga kasaliksik? Bagamat tila imposible, ang posibilidad na sakupin ng China ang Australia ay hindi maaaring baliwalain, lalo na kung susuriin ng mas malalim. Matagal nang masalimuot ang relasyon ng Australia at China, mula sa trade wars hanggang sa pagpapalawak ng militar ng China sa South China Sea. Habang tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific, lalo na sa usapin ng Taiwan, maraming Australiano ang nagtatanong, posible bang kami ang sumunod? Hindi lang ito basta takot. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring madamay ang Australia sa giyera sa pagitan ng US at China, o kaya'y direktang banta mula sa Beijing. Ang China ay may sapat na lakas at kakayahan upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Kaya naman, lumilitaw ang tanong, nasa plano ba ng China ang pagsakop sa Australia? May kakayahan ba ang Australia na ipagtanggol ang sarili laban sa makapangyarihang militar ng China? Ang ugat ng tensyon ay maaaring masilip sa mabilis na pagpapalakas ng militar ng China at ang pagtatayo nito ng mga artipisyal na isla sa South China Sea na nagdulot ng pangamba sa rehiyon, lalo na sa Australia. Taong 2020 nang sumiklab ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa nang magkaroon ng mainit na diskusyon ukol sa COVID-19 na nauwi sa trade war. Tinarget ng China ang industriya ng agrikultura at bakal ng Australia, ngunit hindi nagpasindak ang Australia. Sa halip, pinalakas nito ang depensa at lalong pinatibay ang alyansa nito sa Estados Unidos. Alam na posibleng madamay ito sa anumang giyera laban sa China. Ang Taiwan ang pinakamalaking usapin sa tensyon. Ayon kay Ross Babbage, isang eksperto sa depensa, may 50% posibilidad na madamay ang Australia sa isang giyera sa pagitan ng China at US ukol sa Taiwan sa loob ng susunod na 5 taon. Determinado si Xi Jinping na mabawi ang Taiwan, na itinuturing niyang mahalaga sa kanyang pamana bilang leader. Bagamat sinasabi niyang mas nais niya ang mapayapang pagsasama, malinaw na ang pagpapalakas ng militar sa paligid ng Taiwan ay nagsasabi ng iba. Kung sakaling salakayin ng China ang Taiwan, halos imposible na hindi sumali ang Australia. Ngunit ang desisyong ito ay may kaakibat na panganib. Ang China ay maaaring umatake hindi lang sa mga base militar ng Australia, kundi pati sa infrastrukturang sibilyan, magsagawa ng cyber attacks at paganahin ang mga tinatawag na sleeper cells upang magdulot ng kaguluhan sa bansa. Ngunit, posible ba talaga ang isang buong pagsakop? Bagamat ito'y tila malayo, ilang politiko sa Australia ang nagpahayag ng pag-aalala ukol dito. Kung wala ang suporta ng US, haharap ang Australia sa napakalaking hamon sa pagtatanggol sa sarili laban sa isang makapangyarihang bansa tulad ng China. Nagbabala si Kim Beazley, dating leader ng Labour Party at kasalukuyang tagapangulo ng Australian War Memorial, na labis ang pagiging dependent ng Australia sa US para sa pambansang seguridad. Sinabi rin niya na ang China ay maaaring magmadali na salakayin ng Taiwan pagsapit ng 2027 dahil sa lumalalang desperasyon nito. Gayunpaman, ang isang buong pagsakop sa Australia ay nananatiling isang mahirap na gawain. Sa kasaysayan, sa kasagsagan ng kapangyarihan ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig, hindi nila sinubukan na sakupin ang Australia sa kabila ng pag-atake sa hilagang bahagi nito. Masyadong malaki ang kontinente at ang kabisera, Canberra, ay libo-libong milya ang layo mula sa mga posibleng lugar ng pananakop. Nanatili ang mga katotohanan ito hanggang sa kasalukuyan. Isang buong pagsakop sa Australia ay hindi praktikal at walang saysay. Ngunit ang hilagang bahagi ng Australia ay maaaring nasa panganib. Ang tagumpay sa lugar na ito ay maaaring magbigay sa China ng alternatibong ruta sa Strait of Malacca, isang kritikal na choke point sa kalakalan. Matagal nang ikinababahala ng mga policymaker ng China
ang kanilang pagkadepende sa Strait of Malacca, na madaling harangan kung magkakaroon ng digmaan. Sa pag-asang makahanap ng alternatibo, nabigo ang mga proyekto tulad ng Belt and Road Initiative at mga ruta sa Russian Far East sa pagkamit ng parehong dami ng kalakalan. Ang mas malaking impluensya sa Hilagang Australia ay maaaring magbigay daan sa paggamit ng iba pang Indonesian Straits tulad ng Sunda at Lombok na mag-uugnay sa South China Sea, kung saan patuloy na lumalakas ang impluensya ng China. Ang kanlurang bahagi ng Australia ay mayaman sa mga mina na naglalaman ng mga mahahalagang yaman na kailangan ng China, tulad ng iron ore, rare earth elements, hydrocarbons, at maging mga diamante. Dahil umaasa ang China sa pag-angkat ng karamihan sa mga yamang ito, ang mga minang ito ay nagiging isang kaakit-akit na target kung sakaling may sakatuparan ng China ang pagsakop. Halimbawa, isipin natin na magpasya ang China na magsagawa ng operasyong militar laban sa Hilagang Australia upang makakuha ng alternatibong ruta para sa pagpapadala ng kalakal bilang tugon sa posibleng pagharang sa Strait of Malacca, dulot ng tensyon sa Taiwan. Sa sitwasyong ito, ang tagal at hirap ng isang giyera ay tiyak na magiging pagsubok para sa Australia. Sa papel, hindi maganda ang kalagayan ng Australia. Ang laki ng militar ng China ay malayo kung ikukumpara sa Australia. Ang Australia ay may humigit kumulang 58,000 aktibong tauhan sa Army, Navy at Air Force. Samantala, ang China ay may 2 milyong aktibong tauhan sa parehong mga sangay ng militar at mayroon pang karagdagang 510,000 tauhan sa reserba. Bukod dito, malaki rin ang agwat sa bilang ng mga barko at eroplanong militar ng dalawang bansa. Ang China ay may 427 barko at 14 pang paparating, samantalang 36 lamang ang nasa serbisyo ng Australia na may 15 paparating. Sa usapin ng mga eroplanong militar, ang China ay may 3,377, samantalang ang Australia ay may 447 sasakyang panghimpapawid. Malinaw na, kung wala ang tulong ng Amerika, ang Australia ay madaling madadaig sa isang direktang sagupaan laban sa militar ng China. Subalit, tulad ng nakita sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, hindi palaging patas ang laban sa digmaan. Ang Ukraine, sa kabila ng malaking agwat sa lakas at dami ng tauhan laban sa Russia, ay patuloy na lumalaban halos 3 taon matapos magsimula ang giyera. Isa sa mga naging problema ng Russia ay ang limitadong kakayahan nitong magpalaganap ng lakas militar sa malalayong lugar, pati na rin ang mahinang transportasyon at lohistika. Para sa China, mas magiging mahirap ang hamon. Bagamat may militarisadong mga isla ang China sa South China Sea, hindi sapat ang mga ito bilang basehan para sa malawakang operasyon ng pagsalakay sa Australia. Kailangang magmula ang kanilang mga puwersa sa Hainan Island na 2,700 milya ang layo mula sa Darwin, isang lungsod sa hilagang bahagi ng Australia. Bukod dito, limitado ang kapasidad ng lohistika ng China. Halimbawa, mayroon lamang itong 67 Jian Y-20 transport plane na may sapat na saklaw upang dalhin ang mga tauhan at kagamitan sa Australia. Ngunit hindi sapat ang bilang nito. Sa taong 2030, inaasahang magkakaroon ng 100 hanggang 125 Y-20. Ngunit malaking kakulangan pa rin ito. Isa pang malaking problema ng China ay ang kakulangan nito sa tanker aircraft. Ang YY-20 tanker nito ay isang mahalagang hakbang pasulong. Ngunit mayroon lamang 8 ganitong sasakyan na may 8 inaasahang maidaragdag taon-taon hanggang 2030. Ang natitira nitong mga tanker ay mga luma ng modelo mula pa noong Cold War. Ang maliit na bilang ng mga tanker ay magpapahirap sa China
na suportahan ng isang malakihang operasyon, lalo na kung hindi papayagan ng Indonesia na gamitin ang kanilang airspace. Bagamat sinusubukan ng Indonesia na balansehin ang relasyon nito sa China at Amerika, ang pagpayag na gamitin ang kanilang himpapawid para sa ganitong misyon ay magdudulot ng matinding pandaigdigang backlash, tulad ng naranasan ng Belarus noong ginamit ng Russia ang kanilang teritoryo para sa pag-atake sa Kiev noong 2022. Sa kabila ng mga kahinaan sa lohistika at internasyonal na tensyon, nananatiling banta ang ambisyon ng China sa rehiyon. Gayunpaman, ang ganap na pagsakop sa Australia ay malayong posibilidad dahil sa lawak ng teritoryo, kakulangan ng lohistika at internasyonal na pressure na posibleng kaharapin ng China. Bagamat malaki ang kalakalan ng China at Indonesia, hindi posibleng gustuhin ng China na putulin ang sarili nito mula sa pandaigdigang ekonomiya. Mahirap ding isipin na tatanggapin ng Jakarta ang malaking banta sa seguridad kung magkakaroon ng presensya ang China sa Australia. Ang ganitong hakbang ay magdudulot ng posibilidad na maipit ang Indonesia sa pagitan ng puwersa ng China mula sa hilaga at timog. Kaya't hindi kapani-paniwala na papayagan ng Indonesia ang paggamit ng kanilang himpapawid at katubigan para sa anumang pagsalakay ng China laban sa Australia. Kung hindi magagamit ang ruta sa Indonesia, mapipilitan ng China na dumaan sa mas mahabang ruta sa paligid ng Indonesia, Pilipinas, at patungo sa silangang baybayin ng Australia. Ang distansya mula Hainan hanggang sa silangang Australia ay umaabot ng 6,500 milya na magdadagdag ng hamon sa limitadong fleet ng mga tanker ng China. Bukod dito, ang posibilidad na ang puwersa ng China ay lumapag sa Cairns, Queensland, ay nagbibigay ng mas kaunting estratehikong halaga kumpara sa Darwin, na may mga mahahalagang infrastruktura tulad ng American Intelligence Facility sa Pine Gap o Broome, na makatutulong sa alternatibong mga ruta ng kalakalan sa Strait of Malacca. Mula Cairns, kailangang tumawid ng puwersa ng China sa malawak na ilang gamit ang mga prediktableng kalsada na magpapadali para sa mga tagapagtanggol ng Australia na malaman ang kanilang destinasyon. Bukod dito, ang natural na tanawin ay hindi nagbibigay ng sapat na pagtatago para sa puwersa ng mananakop. Ang mga depensa ng Australia ay makapagtatayo ng mga pinatibay na outpost at paulit-ulit na aatake sa mga mananakop gamit ang mga air raid at missile strikes. Bagamat mas malaki ang bilang ng barko ng Chinese Navy kumpara sa Australia, karamihan sa mga ito ay mga magagaan na sasakyang pandagat tulad ng frigates at corvettes na hindi dinisenyo para sa mga operasyon sa malalayong distansya mula sa mga base nito. Bukod dito, mawawala ang suporta ng China na natatamasa nito sa First Island Chain, kung saan may bentahe ito sa mga missile. Ang mga missile ng China ay maaaring maabot ang Australia, ngunit limitado ang bilang nito at mahaharangan ng mga choke point tulad ng Lombok Strait, Torres Strait at ang Timor Sea na magbibigay ng bentahe sa mas maliit na navy ng Australia. Isa pang mahalagang salik ay ang kakulangan ng karanasan sa aktwal na operasyon ng militar ng China. Mahigit 50 taon na ang lumipas mula ng huli itong sumabak sa digmaan at wala itong kasaysayan ng pagpapalakas ng puwersa sa napakalayong lugar. Bagamat nagsagawa na ito ng mga drill at misyon laban sa piracy, ang mga ito ay hindi sapat na paghahanda para sa napakalaking hamon ng pagsakop sa Australia. Kung sakaling makialam ang Estados Unidos, lalo pang mahihirapan ang China. Ang mga tropa ng Amerika na nakabase sa Australia ay tiyak na masasangkot sa laban, na magtutulak sa Washington na ipagtanggol ang kanilang mga puwersa. Ang ruta ng China patungo sa Australia ay kailangang dumaan sa Luzon Strait, kung saan may mga base ang Amerika sa hilagang Pilipinas.
Ang mga base na ito kasabay ng bilateral defense agreement ng Amerika at Pilipinas ay magagamit para atakehin ang mga eroplano at tanker ng China. Kahit pa sa isang milagro ay magtagumpay ang pagsalakay, ang China ay mawawalan ng malaking pondo at mahahalagang mapagkukunan ng militar kapalit ng maliit na benepisyo. Ang napakalaking gastos kasama ng matinding pandaigdigang parusa ay magdudulot ng mas malaking pinsala sa China kaysa sa anumang makukuhang tagumpay. Sa huli, walang lohikal na dahilan para sa China na sumakop sa Australia. May mas mahalagang mga layunin itong dapat pagtuunan ng pansin. Gayunpaman, hindi kailangang sakupin ng China ang Australia upang magdulot ng seryosong hamon sa seguridad nito. Sa patuloy na konsolidasyon ng kapangyarihan sa ilalim ng Nine Dash Line, ang mga missile at sasakyang panghimpapawid ng China ay nagiging mas malaking banta sa hilagang baybayin ng Australia. Ang pamahalaan ni Albanese ay nagsusumikap na palakasin ang militar ng Australia upang labanan ang mga banta ng China mula sa malayong distansya bago pa ito makalapit sa bansa. Kabilang sa mga hakbang na ito, ang pagbili ng pinakabagong Tomahawk cruise missiles na nagkakahalaga ng 1.3 billion trilyon na may saklaw na halos 900 milya. Ang mga missile na ito ay ilalagay sa Hobart-class destroyers ng Australian Navy. Bukod dito, gumastos din ang Canberra ng karagdagang $431 billion para sa 60 advanced anti-radiation guided missiles na gagamitin sa Growler, Super Hornet at kalaunan sa F-35 aircraft ng Royal Australian Air Force. Ang unang F-35 ng Australia ay naihatid noong 24 at noong 20, ang unang F-35 squadron ay naging operasyonal. Sa Marso 2024, iniulat ng Australian Defence Department na 63 sa 72 F-35 na in-order nito ay naihatid na. Ipinakita ng Australia ang kanilang lakas sa Rim of the Pacific, RIMPAC, exercise noong Hulyo 2024, kung saan matagumpay nilang inilunsad ang kanilang unang naval strike missile na may stealth capabilities at operational range na 160 miles. Ang missile system na ito ay ipupuwesto sa Hobart-class destroyers at Anzac-class frigates bilang kapalit ng Harpoon anti-ship missiles. Bukod pa rito, ang Australia ay nag-i-invest din sa land-based missile deterrents tulad ng HIMARS na inaasahang magiging operasyonal pagsapit ng 2026 o 2027. Ang HIMARS na may saklaw na 310 milya ay may kakayahang magpaputok ng mga missile at agad na magtago bago makaresponde ang kalaban. Bagamat naglalagay ng malaking pondo sa Royal Australian Navy at Air Force, nananatiling hamon ang mabilis na pag-usbong ng puwersang pandagat at panghimpapawid ng China. Ayon kay Babbage, hindi pa rin sapat ang budget ng pamahalaan upang tugunan ang agarang banta. Kahit na may pagpapakita ng lakas sa RIMPAC, marami ang naniniwalang kulang pa rin ito. Ang HMAS Sydney, isang Pate A Poseidon aircraft, at 320 tropa lamang ang ipinadala sa Hawaii para sa RIMPAC, na bumubuo ng wala pang 2% ng 25,000 kalahok mula sa buong mundo. Samantala, patuloy na lumalakas ang Navy at Air Force ng China. May paparating pa itong bagong aircraft carrier, mas tahimik na submarines sa 2030s, at posibleng 1,000 J-20 aircraft sa hinaharap. Kung babagsak ang Taiwan sa ilalim ng kontrol ng China, ang mga bansa sa South China Sea na kasalukuyang nakikiisa sa Estados Unidos at Australia ay posibleng mapilitang sumunod sa China dahil sa takot, kabilang ang Indonesia na mahalaga sa depensa ng hilagang Australia. Kaya't malamang na mapilitan ng Australia na suportahan ng Taiwan
kahit na walang direktang kasunduan. Si Xi Jinping ay naglalayo na makumpleto ang pagsakop sa Taiwan bago ang 2049, ang sentenaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Gayunpaman, ang mga realidad tulad ng bumagal na paglago ng ekonomiya ng China, lumalakas na mga kalaban, at ang lumalaking gastusin para sa pagtanda ng populasyon nito ay maaaring mag-udyok sa pamahalaang Tsino na kumilos ng mas maaga. Sa ganitong mga hamon, handa na ba ang Australia para sa isang digmaan laban sa China? Kung hindi pa, ano pa ang kailangang gawin ng Australia upang maging sapat na handa para sa paparating na pinakadelikadong panahon sa politika ng Indo-Pacific?